kayo nanalo or nanomin, hindi kayo magaling kasi sobrang dami nyo lang talagang magaling. And we ended up choosing the real stand-up. Sino taging mas lakas mas magaling, mas ganun. So, ang daming magaling. Kahit students na yun, sir, mga bagets, talented, ang techie na rin nila. Unbelievable. Innovative. Magugulat ka na ang kailangan lang pala nila plan. Kailangan lang pala nila budget. So, they have that in Pure Gold Cine Panalo. Salamat sa very generous na festival. Nung binigyan mo sila ng budget, binigyan mo sila ng libreng equipment, and alam mo yun, nailabas nila yung kaya nila. Parang nasabi ng FDCP, mga film festivals, it's a stepping stone para mas makilala here and abroad, diba? So parang, sabi mo yung impact ngayon itong Cine Panalo after mag-premiere ng sa tulong nito ngayon sa industry natin, how are you trying to revive? Ibabalik ko yung sa nagawa na namin. Kasi last year, after nakapag-Porto, sa Portugal si Sigrid, nakapag-ikot din sa iba-ibang bansa sa Dhaka, sa Trans-Saharan, sa Morocco, si Andrea Diamond. And this week lang, meron kaming Madrid also na film festival. Yung student shorts namin, one of the A-listers ng Singapore International Film Festival. Nakapasok yung Lex Pintad last year. So, ganun din. Yung parang nakikita mo talaga sa film festival na to yung raw talent, even yung established directors na nagkakaroon pa sila ng additional platform na mailabas yung gusto nila. Like, as what Sigrid Bernardo said, sabi ni Direk, parang dito kasi hindi kami pinakailaman sa script, ito yung ganyan, ito yung gusto kong gawin. At nagawa niya sa Pushcart Tales, yung mga kabaliwan na gusto niyang gawin sa pelikula. So she ended up loving her work. Kasi hindi naman lahat ng work ng filmmaker commercial dapat or panglabas. Ito kasi talaga para sa kanya, it's a personal story. It's something na gusto niya talagang gawin at we empowered her to do the thing that she loves most. What about the West Philippine Sea, Baby Road? What's the effect on the festival? Actually, for that, syempre may negative side to it. But meron ding positibong nangyari actually because of what happened sa pull-out. Remember in international film festivals, ang magiging problem lagi, pag lumabas sa local, wala kang world premiere. So gusto kasi ng mga malalaking international film festival abroad, mag-world premiere. So that gives them an opportunity to get accepted in the best platforms for the world premiere. So, syempre very unfortunate yung mga nangyari, pero on the other side, meron ding opportunity that open for the film. And we're happy because of the buzz also. Siyempre maraming nag-offer na puno ng pelikula sa kanilang platform, etc. So I hope lang talaga na makahanap siya ng tamang platform. At sigurado ako, sa ganda ng pelikulang yun, siyempre napanood ko na yun, tinutupan ko yun from start to finish. Sa ganda ng pelikulang yun, mapapanood yung iba friends mo. Last na lang, since napanood nyo nga yung pelikulang you'd say promising, Filipino talent, complete din din talaga. So parang mapagyayabang din nila. Iba kasi ang food delivery, it's parang sinusundan niya yung mga karakter na nagde-deliver ng iba-ibang food. Two things yan yung mga Coast Guard na nagde-deliver ng food sa mga assigned sa mga islands at yung mga Filipino fisher folks na kumukuha ng isda at eventually binibenta, yun yung livelihood nila. So they deliver, yung fisher folks deliver food to us, the Coast Guard delivering food to the on duty ng mga kasama nila sa trabaho. So, makikita mo doon talaga yung sacrifices ng mga taong ito. And at the same time also, makikita mo yung konteksto kung bakit mahalaga sa atin yung resources na binibigay ng West Philippines. Since marami kang mga nag-interact si Cassie first time, di ba?
Balik din Alam mo- ni Kathy yan. Alam mo, lagi akong paulit-ulit na lang na, alam mo, parang I've been really emotional kasi po si Kathy, for instance, is a very talented woman. Parang may first Ang tagal sa industry. I think she has been wanting to direct and suddenly meron siyang ganito. Even Jill Ordaneta, it's his first time to direct a full-length film. Kahapon nag-gala ang dalawang blasters ng student shorts. At sabi nga nila, ang dami ng first time na naranasan through Simi Panalo. Sabi ko, everything, ang payat-payat ko ngayon kasi dalawang linggo na ako hindi nakapag-workout, walang magawa, hindi makakain ng maayos and everything. Pero it's all worth it. Yung gano'ng kakapal yung eyebags ko, just thinking about this, it's all worth it. Or ano man yung emotional stress na naranasan ko lately, it's all worth it. Ang sarap-sarap makita na maraming mga professional at students na umaangat. Nagkakaroon ng kanilang mga panalong moments sa buhay sa pamamagitan ng Simi Panalo. And kung ano man ang mga nangyari ang ganyan, binabalik ko pa din sa moment and every time I see their faces, I know may nilalaban akong mahalaga dito.